At para sa ating mga balita, Donald Trump, bakit pinipigilan ang Israel na bombahin ang Iran? At ultimatum, ibinigay na ni Trump kay Putin. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Inamin ni US President Donald Trump noong Miyerkules na sinabihan niya si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na huwag aatakihin ang Iran. Yan ay dahil malapit na daw magkaroon ng close deal patungkol sa nuclear issue sa Iran. Ayon sa Pangulo, back on Iran, did you warn Prime Minister Netanyahu against taking some sort of actions that could disrupt the talks there? Sa totoo lang, oo, sinabihan ko siya. Sunod na tanong please. Hindi yan babala. Ang sabi ko, sa tingin ko ay hindi ito nararapat. Maganda na ang usapan namin ngayon sa kanila. At sinabi ko, sa tingin ko ay hindi ito nararapat sa ngayon, dahil kung maayos natin ito sa tulong ng isang napakalakas na kasunduan, matatag, may mahigpit na inspeksyon, walang pinagkakatiwalaan. Wala kasi akong tiwala sa kahit sino. Wala akong tiwala sa kahit sino. Kaya walang pinagtitiwalaan. Gusto ko ng isang kasunduang napakalakas, kung saan pwede tayong magpadala ng mga inspector. Pwede tayong kumuha ng anumang gusto natin. Pwede kasi tayong magpasabog ng kahit anong gusto natin, pero yung wala sanang mamamatay. Pwede nating pasabugin ang isang laboratorio. Pero wala dapat tao sa loob ng laboratorio, sa halip na pasabugin mo yan tapos may tao pala sa loob, tama? Kaya may dalawang paraan yan. Oo, sinabi ko sa kanya na hindi ito angkop gawin sa ngayon dahil napakalapit na natin sa isang solusyon, kahit na pwede pa itong magbago anumang sandali. Hindi tuwirang binanggit ni Trump ang tungkol sa pag-atake ng Israel, pero paulit-ulit niyang sinabi na mas gusto niyang alisin ang programang nuklear ng Iran nang walang nagaganap na karahasan. Ang kanyang mga komento ay tila kumpirmasyon naman ng isang balita na mayroon umanong hindi pagkakaunawaan sa pagitan niya at ni Netanyahu tungkol sa kung paanong dapat harapin ang mga banta ng Iran sa rehiyon. Bukod dito ay nagkaroon na rin ng ilang mga issue kung saan naging magkasalungat ang dalawang panig. Kabilang dito ang pakikipagkasundo ni Trump sa mga teroristang Houthi sa Yemen, ang muling pagbuo ng relasyon sa pagitan ng US at ng Syria, at ang pagtanggi ni Trump na alisin ang mga buwis na ipinataw ng US sa mga produktong galing sa Israel. Gayunman, itinanggi ng isang opisyal ng Israel ang mga balibalita na may hindi pagkakasundo sina Netanyahu at Trump, at sinabi pa na fake news ang mga balitang ito. Matatandaan noong April 8 nang bumisita si Netanyahu sa White House, sinabi niya na ang tanging katanggap-tanggap na kasunduan ay ang pasabugin ang lahat ng mga pasilidad at mga kagamitan ng Iran sa ilalim ng superbisyon ng Amerika at isasagawa mismo ng Amerika. Ibig sabihin, gayon na lang ang pagnanais ng Israel na magkaroon ng pag-atake direkta sa Iran. Bagaman sinabi ni Trump na malapit nang makabuo ng kasunduan sa pagitan ng US at ng Iran patungkol sa isyong nuklear, patuloy namang naninindigan ang Iran na hindi sila papayag sa isang kasunduan na hindi maaalis ang mga sanksyon sa kanilang bansa at pipigil sa kalayaan nilang magparami ng uranium na ginagamit sa pagbuo ng isang nuclear bomb. Sa katunayan, isang confidential report ang lumabas mula sa UN watchdog na mas lalo pa raw umanong pinarami ng Iran ang stockpile ng uranium enriched. Ayon sa ulat ng International Atomic Energy Agency or IAEA na nakabase sa Vienna, noong May 17 ay nakapagtala ang Iran ng 408.6 kg ng uranium enriched. Yan ay 50% increase mula sa huling tala na 274.8 kg noong buwan ng Pebrero. Marami ngayon ang nagtataka, paanong nasabi ni Trump na malapit nang makabuo ng kasunduan ang Iran at US tungkol sa isyong nuklear kung idinidiin pa rin ng Iran ang kagustuhan nila? Maliban sa mga rason na ayaw ni Trump na mayroong mamatay at malapit na daw makabuo ng close deal, may ilang indikasyon din na economic interest at relasyon ng US sa mga bansang Arabo ang posibleng nakakaapekto sa mga desisyon ni Trump hinggil sa Iran.
Ayon kasi sa ulat, nagpahayag daw ang mga bansang Saudi Arabia, Qatar at United Arab Emirates ng kanilang pagtutol sa anumang pag-atake sa mga nuclear facilities ng Iran. Yan ang sinabi ng tatlong bansa nang bumisita sa kanila si Trump noong nakaraang linggo. Sa halip, hinimok siya ng mga ito na isulong ang isang bagong nuclear deal. Sinabi ni na Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, United Arab Emirates President Mohammed bin Zayed at Qatari Emir Tamim Al Thani kay Trump na nababahala sila na kung aatakihin ang mga nuclear facilities ng Iran, posibleng sila ang maging target pag gumanti naman ang Iran. Matatandaan na mayroong mga base militar ang US sa tatlong bansang ito. Ayon pa sa isang source, sinabi umano ni Al Thani kay Trump na ang mga bansang nasa baybayin ng Persian Gulf ang higit na maaapektuhan sa anumang paglala ng gulo. Partikular namang binanggit ng mga bansang Saudi Arabia at Qatar ang pinaplanong pag-atake ng Israel sa Iran. Naniniwala ang ilang mga analyst na isa ito sa mga posibleng dahilan kung bakit pinagbawalan ni Trump si Netanyahu na atakihin ang bansang Iran, partikular ang mga nuclear facilities nito. Sa isang interview sa CNN, sinabi ni dating US Secretary of State John Kerry na posibleng makagawa ng napakalaking pinsala sa Iran kung aatake ang Israel. Pero hindi anya mapipigilan ng pag-ataking ito ang kagustuhan ng Iran na ituloy ang kanilang nuclear program. Dahil dito, ipinagdarasal daw ni Kerry na sana ay maging matagumpay si Trump sa pagbuo ng pinakamagandang deal para sa Iran. Sa kanyang pagbisita sa gitnang silangan noong nakaraang buwan, nakakuha si Pangulong Donald Trump ng mga business agreement na tinatayang aabot sa humigit kumulang 3 trilyong dolyar. Ang mga kasunduang ito ay sumasaklaw sa iba't ibang sektor tulad ng depensa, teknolohiya, infrastruktura at artificial intelligence. Halimbawa sa Saudi Arabia, nangako ang Saudi ng $600 billion na komersyo at investment sa loob ng 4 na taon na may layuning itaas hanggang sa $1 trillion. Ang Qatar Airways naman ay pumirma ng kasunduan para bumili ng hanggang sa 210 Boeing jets na tinagurian namang pinakamalaking order ng jets sa kasaysayan ng Boeing Company. Mayroon ding mga kasunduan sa defense na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar, kabilang ang mga kontrata para sa mga drones at pagpapalawak ng Al Udeid Air Base. Ang United Arab Emirates naman ay nag-anunsyo ng $1.4 trillion na investment sa ekonomiya ng Estados Unidos sa loob ng susunod na 10 taon. Sumasaklaw ito sa AI infrastructures, semiconductors, energy at manufacturing. Kasama rito ang $100 bilyong na investment sa isang venture na konektado mismo kay Trump. Maliban dito, napaulat din na tumanggap si Pangulong Donald Trump ng isang marangyang Boeing 747-8 jet mula mismo sa royal family ng Qatar. Ayon sa mga ulat, ang nasabing jet ay tinatayang nagkakahalaga ng $400 million at dati nang ginamit ng mga elite sa Qatar. Bagaman inilarawan ito ni Trump bilang isang magandang regalo, may mga ulat na siya mismo daw ang nagpakita ng interes sa eroplano dahil sa pagkaantala ng mga bagong Air Force One planes na inaasahang maidi-deliver pa sa 2027. Bagaman walang konkretong ebidensya na ang regalong eroplano at ang mga bilyon-bilyong investment ay posible umanong mga suhol para impluwensyahan ang mga desisyon ni Trump, ang mga pangyayaring ito ay nagpapahiwatig ng mas malawak na konteksto kung saan ang mga interes ng Gulf states ay maaaring nakakaimpluwensya sa mga desisyon ng Amerika hinggil sa Iran. Ang pagtanggap ni Trump ng regalo kasabay ng kanyang desisyon na pigilan ang Israel sa pagsalakay ay nagdulot ng mga tanong tungkol sa posibleng impluwensya ng mga foreign governments sa mga desisyon sa US. Sa ibang balita, ultimatum ibinigay na ni Trump kay Putin. Habang pinapalakas ng puwersang Ruso ang kanilang pag-atake sa hilagang silangan ng Ukraine, nagtakda si Pangulong Donald Trump ng 2 linggong palugit o ultimatum para sa Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin.
at nagbabala na gagawa ng kakaibang aksyon kung patuloy na magpapaliban ang lider ng Russia sa anumang hakbang tungo sa kapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Do you believe the Russians are being disrespectful when they say that your criticisms of Putin are simply an emotional response? And do you still believe that Putin actually wants to end the war? Hindi ko masasabi yan sa ngayon, pero malalaman natin sa loob ng mga 2 linggo. Malapit na nating malaman. Malalaman natin kung pinapaikot lang ba niya tayo o hindi. At kung oo, iba na ang magiging aksyon natin. Pero aabutin yan ng mga 1.5 linggo hanggang 2 linggo. Sa ngayon, pinipigilan pa rin ni Trump ang pagpataw ng mga bagong sanctions sa Russia dahil ayaw niyang mailagay sa alanganin ang usapan tungkol sa ceasefire. Yan ay kahit sinabi na niya na naglalaro na lang si Putin at pilit na pinagpapaliban ang mga negosasyon at nagpahayag na rin siya ng pagkadismaya sa muling pambobomba ng Russia sa Ukraine. Tila ginagamit ng Kremlin ang panahong ito para lalong paigtingin pa ang kanilang opensiba at makakuha pa ng mas maraming teritoryo bago pa man magbago ang mga rules of engagements. Linggo na ngayon, pero tila lalo pang lumalala ang tensyon. Sa mga nakaraang araw, umulan ng mga missiles mula sa Russia sa kabisera ng Ukraine na Kyiv, kung saan hindi bababa sa 13 katao ang namatay, kabilang na ang mga bata, at marami pa ang nasugatan. Ang mga pinakahuling pag-ataking ito ay ilan lamang sa mga pinakamalalakas at pinakamararahas mula nang magsimula ang digmaan noong 2022. At patuloy pa rin ito hanggang ngayon na walang palatandaan ng paghupa. Dahil dito, hindi na umano nakakagulat kung ituring na warning ang mga sinasabi ni Trump laban sa Russia at kay Pangulong Vladimir Putin. Paulit-ulit na kasi si Trump sa pagpo-post sa social media na tinatawag pa si Putin na baliw at inakusahang naglalaro ng apoy, mga salita na nagpapakita ng matinding frustration sa panig ng Washington. Sa kabila ng ilang buwang negosasyon, kabilang na ang 2 oras na pakikipag-usap kay Putin sa telepono na ayon kay Trump ay naging maayos naman, nagpapatuloy pa rin ang tensyon sa battlefield. Pagkatapos ng tawag na iyon, sinabi ni Putin na handa na siyang kumilos para magkaroon ng kapayapaan. Pero hindi pa rin humuhupa ang sagupaan hanggang ngayon. Sa halip na umatras, lalong pinaigting ng 2 panig ang kanilang opensiba at nagsisisihan pa sa paglala ng sitwasyon. Nagpakawala ang Russia ng sunod-sunod na mga pag-atake gamit ang mga drones at missiles. Samantala, wala pa rin hanggang sa ngayon ang memorandum na ipinangako ni Putin na tatrabahuin niya. Ayon kay Trump, malalaman daw ito ng US sa loob ng 2 linggo o kung talagang pinapaikot lang sila. Nagbabala siya na gagawa ng kakaibang aksyon kung mapatunayang pinaglalaroan lamang sila ng Russia. Tanong ngayon ng marami, ano nga ba ang magiging aksyon ni Trump? Panibagong sanctions na naman ba? Bagaman napatunayan na sa nakaraan na hindi epektibo ang mga sanctions. At ano naman ang kasigurahan na uubra ang mga bagong sanctions kung sanctions man ang ipapataw niya dito? Ayon sa White House, nananatili pa rin daw sa Russia ang lahat ng mga sanctions na ipinataw noong panahon ni Biden. Pero ayon sa mga kritiko, ang kasalukuyang taktika ni Trump ay tila lalo pang nagbibigay lakas sa Kremlin sa halip na mapigilan ang kaguluhan. Maging si Trump ay tila may pagdududa na rin. Sa isang post kamakailan, sinabi niya na may nangyari kay Putin. Isang pahayag na tinawanan naman ng Kremlin at tinawag na emotional reaction lamang. Lalo pang tumindi ang mga sinabi ni Trump ng mga sumunod na araw. Ayon sa kanya, madami na daw sanang masasamang bagay ang nangyari sa Russia kung hindi siya nakialam. Isang pahayag na agad namang sinagot ng Moscow. Ayon kay Yuri Yuryshikov, isa sa mga tagapayo ni Putin, kulang daw sa impormasyon si Trump at sinisi pa ang Ukraine sa lumalalang mga pag-atake na tinawag niyang terrorist attack ng Ukraine sa Russia. Habang umiinit ang mga sagutan at tumitindi ang laban sa battlefield, sinabi ng Kremlin na naghahantay pa rin daw sila ng kumpirmasyon mula sa Ukraine tungkol sa planong susunod na round ng usapan sa Istanbul, Turkey. Layunin ng usapan na ito na bumuo ng draft tungkol sa posibleng peace agreement sa hinaharap. Kasunod nito ay inilahad na rin ng Russia ang mga kondisyon na hinihingi nila para matigil na ang digmaan.
Kabilang dito ang kahilingan na huwag nang paabutin ang NATO sa Eastern Europe kabilang sa Ukraine. Manatiling neutral ang Ukraine, alisin ang mga sanctions na nakakapinsala sa ekonomiya ng Russia at ang pag-unfreeze ng mga frozen assets ng Russia sa iba't ibang mga bangko sa kanluran na umaabot sa ilang bilyong dolyar. Mga kondisyon na tila walang pabor sa Ukraine kahit isa. Dahilan para sabihin ni Zelensky na dinidelay ni Putin ang kapayapaan. Nagtuturoan ngayon ang kapwa panig kung sino ang nagpapalala ng tensyon at pananabutahe. Yan ay sa kabila ng mga pagsisikap na muling buksan ang diplomasya. Sa madaling salita, lalong humihigpit ang kontrol ni Putin habang nauubusan naman ng pasensya si Trump at ang Ukraine ay nasa gitna, naghahanda kung anong mangyayari sa susunod. Umaasa ang marami na ang susunod na 2 linggong palugit ay posibleng maging susi na para malaman kung ang digmaan ay hahantong na ba sa kapayapaan o lalo pang lalala. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinyon sa mga napapanong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.